makakasama natin siya live sa program, via Zoom siya, pero kasama natin siya ngayon sa ating programang Pilipinas Nating Mahal. Professor Malotikia, ma'am, magandang araw sa inyo. Kasama po ninyo si Ma'am Lorraine at si Ka Eric. Morning, Mama Lu. Hi. Magandang umaga ka, Eric. Magandang umaga, Dr. Lorraine. Natutuwa ako at nandito ako sa inyong Pilipinas kong mahal. Yes. Hello sa mga tagapakinig at kay Pastor Kiboloy, kung nasan ka man, mabuhay ka. Yes, thank you, Ma'am Malu. It's very inspiring and very encouraging para po marinig ang inyong pagpapaliwanag sa ganitong mga krisis na ito. Ma'am, unahin natin yung magandang sinabi mo. Why should the First Lady, no matter how she claims to be na siya ay asawa ng Pangulo, should not insist herself into the official affairs of authority and processes of the government, much less use it to intimidate and attack duly elected officials with mandate like the Vice President na napakataas, the highest mandate given by the people in 2022 elections. How is it so? Ka Eric, alam mo, siguro kailangan nating distinguish yung na halal, na may mandato, at yung hindi na halal. Klaro. Napaka-importante yon kasi ang nahalal may accountability at kailangan maging transparent na ipaliwanag sa mga tao kung bakit niya ginagawa yung mga desisyon na yon. Yung hindi na halal, hindi ka kailangan, hindi ka naman appointed na katulad ng mga cabinet secretaries, hindi ko maintindihan saan siya kumukuha ng poder para magsalita. Makikita natin sa column ko today, pinaliwanag ko doon, meron tayong 15 na first ladies, first gentlemen. Sinabi ko doon isa-isa anong ginagawa nila. Wala tayo, kahit na ang dating First Lady Imelda Marcos, nabigyan siya ng katungkulan sa MMDA, pero hindi natin nakitang bumaba siya sa level na ganito. May dalawa pang mga First Ladies, si Ming Ramos, na alam naman natin na nagkaroon ng issue ang isang babae kay FBR, Yes. pero yun pinanindigan at dinepensahan lalong-lalo na ni Secretary Almonte na ang presidente God, country, family. So makikita mo yung effort na to defend even kay President Erap. Nung si First Lady Loy Estrada, lumabas rin lahat ng issues ng mga kanyang mga babae. Pero hindi mo nakita si Dr. Aloy Yes. na lumabas at binastos ang lahat at bumaba sa level na hindi dapat sa isang First Lady. Klaro. So siguro Very yun, clear. accountability, transparency, and if you have a mandate, then you can do so. And dugtungan ko, ma'am, before kay Ma'am Lorraine, delikadesa and observation of proper ethical conduct na dapat ay ginagawa ng isang tamang First Lady. Ma'am Lorraine. So, Professor, parang what you're saying is there's a certain demeanor, di ba? Na mga partners ng officials, no? So, I totally agree. Totally agree. You stay in the background, di ba? So, my question to you now, having a First Lady like this, no, having watched that horrific interview Horrible. that showed us very clearly who really is in power, no? What are the implications of such a First Lady? Yes. Well, alam To mo, our people, Doktora, to our country. maraming implication yan eh. Unang-una sa chain of command. Hindi ko maintindihan kung yung mga pananalita na ginawa at pagbato sa iba't ibang tao ay nararapat. Pangalawa, sa taong bayan. Marami siyang sinabing contradictions doon. Katulad ng sa kritiko, katulad ng Romania, Yeah. katulad ng media, katulad ng in fact even yung Donations. salitang Yeah. Oo, yung donations niya. At pati yung pagka-characterize mo sa mga taong nakatulong sa iyo nung eleksyon o bago nung eleksyon. Yes. Kasi yung binabato niya, I think were there who helped her and her family nung natalo ng vice presidente. Masakit yon. Ako, after running campaigns, masakit yung i-deny ka na wala kang role. Yeah. Yes. Kasi alam naman nating yung mga taong yon hindi binabayaran para gawin Yes. yung trabaho yon. So yung volunteers to a campaign, yan ang talagang dapat mahalin mo. Tama. Kasi
Whether ka nasa baba o nasa taas, nandyan yan sa'yo. Klaro.